Hi guys! Just got back from biometrics sa Parcal and here's my experience. So, una pumunta kami doon is around 11 I think, mag-11 or something like that. And then 11:40 nagsimula ng papilahin yung mga 1:30 ang schedule. And then kasi dalawang pila yon, isa muna dito sa labas at yung isa naman yung malapit na sa entrance ng biometrics kung saan kayo magba-biometrics. So, unang linya, 11:40 pa lang, pinalinya na kami doon. And ang tagal kong nag-antay doon, I think mga 12:20, something like that. Next move naman kami naman sa isa pang pila. Doon naman ako natagalan kasi I think inabot ako doon ng 12:55, something like that. Kasi pagpasok ko doon sa kung saan magba-biometrics doon sa third floor, napakabilis lang, as in 2 minutes or 1 minute lang ata ako doon. So, yan, napakadali lang ng process. So, sa loob, once na, ang documents lang pala na hiningi sa akin. So, madami akong dinala ko yung ito yung listahan ng mga dinala ko, yung valid passport, DS-160, K1FTP, USEM appointment confirmation. Pero ang hiningi lang sa akin yung passport, DS-160, ito, and then yung USEM appointment confirmation, ito lang yung MRB part kung may barcode kasi ini-scan nila. So, dalawang papel lang pong hiningi sa akin. And hindi naman kailangan na may dala kayong envelope. Dala lang ako ng envelope para meron ako ng lagayan ng passport at ng documents ko. So, yan lang yung hininging documents sa akin. And then, pagpasok doon sa building kung saan ka magbabayo, napakadali lang. Sakay ka ng elevator papunta sa third floor. And then doon sa may right, meron doon nakalagay na pre-screening. Papasok kayo doon, tatanggalin nyo yung itong mga gamit nyo, ilalagay nyo doon sa basket na ipoprovide nila, pati yung mga nasa bulsa nyo ilalagay niyo doon. By the way, bawal pala sa biometricsan, bawal doon magdala ng mga gadgets, ng phone, ng smartwatch, something like that, and mga sharp objects, bawal doon. So, pero pwede kayo mag-wear ng necklace, ng earrings, ng watch na hindi smartwatch, yun. Tapos ito, nadala ko din to, nalagay ko sa bulsa ko, hindi naman ako pinagbawalan. So, doon, pagpasok nyo doon sa pre-screening, yung i-scan yung mga gamit nyo, and then, tapos papasukin na kayo, doon naman bago pasok doon sa biometricsan, i-check mo na yung papel, kung meron ka na nung number na yun na ibinigay sa'yo, and then pasok ka na naman, papapasukin ka naman, tapos doon, bibigyan na yung sticker yung passport mo. So, pagkatapos doon, another pila naman para sa fingerprinting. So, ang una, tinanong muna ako kung anong pangalan, yung documents ko pala, merong lagayan kasi doon. Ito, kasama itong MRB slip, itong appointment confirmation, and itong DS-160 at saka passport, nilagay ko lang doon sa lagayan. And then, tinanong niya ako kung anong complete name ko, and then kailan ang birthday ko, para i-confirm niya na tama yung sinabi ko doon sa passport. So, after nyan, pinicturan niya ako. Ito, pinababa niyang ganyan kasi hindi siya pwedeng makita yung, yung basta yung band ko, hindi siya pwedeng makita. And then, after that, dalawang pictures ata yung tinake niya. And then, after nun, fingerprinting na. Una, ito sa left, itong apat na to dapat compress siya, dikit-dikit siya, tapos ipipress mo siya doon sa kung saan nagpi-fingerprinting. And then after, ito naman right, compress dapat, and then fingerprint, and then next, itong dalawang tab. Yan, fingerprint na naman. And then after nyan, ibibigay na sa'yo yung passport mo and yung dalawang documents, and then tapos ka na, pwede ka nang lumabas. So, yun lang. So, sa mga nagtatanong pala kung pwede daw maglagay ng makeup during biometrics or pwede maglagay ng lashes, brows, pwede po. Kasi yun, meron akong makeup. Pero minimal lang, dapat minimal lang yung makeup niya na hindi mag-change yung mukha nyo. And then, naglagay din ako ng lashes and then brows. Pero hindi ata pwede yung contact lens. Kasi tinanong ako kung naka-contact lens ba ako. Sabi ko, hindi naman po. So, yan. And then, pwede naman naka-nails. Kasi meron din ako nababasa, nagtatanong kung pwede daw naka-nails. Pwede, kasi hindi naman siya pipicturan. So, I think yun lang. So, if you have any question, mag-comment lang kayo dyan or message nyo ako. So, yun lang. And I suggest pala na kahit 15 minutes before your appointment kayo pumunta doon para hindi kayo pumila ng napakahaba. Kasi kahit nakapila naman yung, for example, 1 ang schedule nyo and then nakapila na yung 1:30, papaunahin pa din yung mga 1 bago yung 1:30 kahit late ka na dumating. So, yeah, 15 minutes bago ang appointment nyo or saktong appointment time nyo, saka kayo pumunta or saka dapat nandun na kayo para hindi na kayo pumila ng matagal sa labas. So, yun lang.